Corporation. Inaabot ang bawat isa. Radyo, telebisyon at digital. DWIZ News. Laging nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Narito na ang inyong hinihintay, ang programang magpapakita ng di nakikita, ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila, ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yo! Topa Show! Yes, yo! Yeah, mga kasama! Magandang umaga po. Ngayon po ay, ano ba ngayon? Six ba o 5? Sa is ng Abril. Ang araw ay Monday. At ang ating oras ay Alas 11:01 ng umaga. Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Oh, pogi na, macho pa nga, Topacio. Bumabati sa inyo ng mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si Miss Juvie de Guzman. at sa ating mga kaibigang Katoliko, Romana at mga ibang denominasyon Opo. na nagse-celebrate ng Easter. Yes. Belated Happy Easter. Yes, Kami po Happy kasi hindi Easter po sa nagse-celebrate inyo. yan, pero Opo. syempre kayo nagse-celebrate, Yan. babatiin namin kayo. Pero attorney, sabi naman iba, maraming itlog sa inyo. Ay, oo, Kasi pagdating... hanapan daw na itlog yan. Ay, ganun ba? Oo. Ay, natawa May lang ako nahanap sa mga kaya bata silang, eh. may nahanap kaya silang mga itlog. Meron naman yung iba. Oo. Tinatago daw yan, blessing daw yan pag nakakita ka ng itlog. Ah, ganun ba yun? Yan. Oo. Sabi ko, ganun ba? Okay yan ah. Si Delima kaya naghanap ng itlog? Hindi, kasi alam ko, Katoliko siya. Yun naman ang sinasabi ko. Oo. Mga batang kwento ang nakuha ko eh. Si Sara Kasi- Ilago kaya nakahanap ng itlog. Ay, hindi ko po alam. Oo, alamin natin kasi alam ko, ewan ko kung Katoliko yun ha, pero Easter Opo. assume natin ha, unless atheist siya. Oo. Yan. Theist na lang siya. Tiis-tiis na lang. Oo. Pero long weekend tayo, attorney. Oo, Kaya grabe salamat long. po. Long na mahaba pa. Oo. Sana all. Sana all daw. Anyway, ito ha. Aha. Ito ang gusto kong italakay. Alam nyo, ito merong parang fake news na nilalako ang Malacanang. Oo. Kaya sabi nila, kinakausap daw nila ang Iran at pinakita pa yung litrato ng Iranian ambassador na kinakausap daw nila para palusutin yung mga barko para magkaroon tayo ng sapat na supply ng mga produktong petrolyo o mga crude oil or whatever. Oo. So, siyempre, tayo naman ay siyempre, alam naman natin, bagsak ang kredibilidad nitong ating gobyerno. Kaya nga, -9 ang trust rating. Paatras. Below sea level, paatras yung trust. Oo. Paatras. Paatras. Nagtanong-tanong tayo. Tayo naman ay may mga kaibigan sa foreign service. Opo. At yung isa nga ay aking kaibigan, medyo malapit kami. At in fact, ito ay nag-serve na bilang ambassador sa isang malaking bansa, major posting ito. Sabi ko, uy, kumusta? Dapat bang i-congratulate natin ang DFA? Para dito sa sinasabi nilang kinausap nila yung ambassador ng Iran para palusutin yung ating mga barko. Sabi niya, wag mo lang babanggitin ang aking pangalan. Sabi niya, alam nyo, medyo malabo yan. Sabi ko, bakit? Di ba kausap ng ambassador? Sabi niya, hindi po naman kaya ng ambassador ng kahit anong bansa na sabihin na, sige, palusutin mo yung barko ng isang bansa. Lalo na ngayong may digmaan, sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran, Opo. wala po na poder ang ambassador. Pwede silang magrekomenda. Ayun. Ngayon, yung inaanunsyo nila na
pinapalusot na yung mga barko papuntang Pilipinas, sabi niya, ito ang dapat nating tandaan. Ang barko po ay kanya-kanyang country of registry. At kung saan rehistrado yung barko, yun po ang flag na pinapalipad nito. Okay. Ha? Ayos. So, ganito ha. Sabi niya, iba yung ownership kesa sa country of registry. Ayun. Maaring ang isang barko ay pag-aari, let's say, ng isang Mexicano. Pero ito ay nakarehistro sa Venezuela. Okay. So, Venezuelan ship yon. Ang flag noon ay Venezuela. Okay. Iba rin yung destinasyon sa country of registry. Sabi niya, pagka ganyan, yung sa Strait of Hormuz, Opo. yung pinapadaan, hindi po base yon kung saan pupunta yung barko. Halimbawa, papuntang Pilipinas. Yun ay base sa country kung saan nakarehistro. So, ang batayan nila, kung palulusutin nila o hindi, ay ano bang bansa nakarehistro yan? Ayun. So, sabi niya sa akin, atin-atin lang to, sabi niya, ang mga pinapadaan ng malaya ng Iran ay yung mga kakampi niya. Ano yung mga kakampi niya? Okay, ang mga kakampi niya dyan ay China, Okay. yan, Pakistan, India, yan, pinapadaan nila. Opo. Okay, walang problema daw yan. At, alam nyo, grabe pala ang nangyari ha. Kung dati ay 130 plus na barko ang dumadaan sa Strait of Hormuz. Ngayon, 7 na lang isang araw. Wow. Grabe. Oh. Maliit na porsyento ba yung 130? 10% ba? Hindi. 10%. Less than 5%. Yeah. Oo, ang dumadaan dyan. Ngayon, Ang laki na 7, 8, gano'n na lang. Okay. At sabi niya, umpisa nung sinarhan noong March 1, yung Opo. Strait of Hormuz. Wala pa daw 300 barko ang nakadaan. Okay. Yung iba na hindi kaalyado ng Iran, padadaanin nila. Pero iimbestigahan muna nila kung saan nakarehistro. Kung walang kaugnayan sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Kaya yung iba takot tumulong sa Amerika. Di ba sabi ng American, huy, tulungan nyo naman ako. Nag-apila sa Britain, sa Opo. NATO. Eskorta natin yung mga barko through the Strait of Hormuz. Opo. Eskorta natin ng mga warships, yung mga barkong pandigma, para hindi matarget. Sabi ng mga kaalyado niya, ayoko nga. Ayaw. Sabi nila, di ba nagalit si Trump? Oo nga. Eh paano, baka hindi padaanin. Ngayon, sabi niya, yung iba, basta walang kaugnayan sa Amerika, padadaanin. Pero, sa isang kondisyon, bayad ka. Ayun. Oo, sinisingil nila. So, yung Japan, pinapadaan nila kahit may base, may mga base ang militar ang Amerika diyan. Bayad ka. Basta may bayad. O basta may bayad at hindi gagamitin yung langis na yon panlaban sa Pasikera. kanila. Oo, padadaan nila pero may bayad. O sabi niya sa akin, partner, most probably yung sinasabi nilang kinausap nila yung Iran ay magbabayad ang Pilipinas. Ayun. At ang bayad, $1 kada isang bariles ng langis na daladala ng mga tanker. Yun ang bayad. Kaya naglabas agad, di ba? Binida agad itong pamahalang ito. Uy, nakausap na namin ng Iran. Pero the next day, naglabas sila. Hindi porkit nakausap na natin ng Iran, bababa ang presyo. Paktay. Ang ibig lang sabihin, may darating na mga supply. Papanong hindi bababa ang presyo? Kasi nga, ipapatong siyempre sa presyo. Yung bayad, yung kumbaga Additional. sa NLEX, SLEX, di ba? Parang sa, toll fee. sa Skyway. Opo. May toll fee. May toll fee, O yes. di ba,
pagka ikaw ay sumakay sa taxi, dumaan ka sa Skyway, Yeah. bukod dun sa lalabas dun sa metro, yung binayad syempre nung driver, Opo. 80 pesos, 81, may 79, kung depende kung saan bababa, Idadagdag diba? yun. Idadagdag syempre yung sa babayaran mo. Bayad. Alam ka naman siya magbayad noon, Opo, dinalugi yung tama. pobre. Ganon po ang nangyari. So hindi po ito diplomatic coup. Hindi po to diplomatic achievement, most probably, kundi pumayag tayo na, uy, bayaran na lang namin kayo. Oh. Can you imagine? May mga VLCC, ang tawag doon ay very large cargo container. Opo. Umaabot ng milyon na bariles, walang biro, Aha. milyong bariles ng crudo ang nasa tangke noon. Grabe. Can you imagine, computein mo lang kung $1 kada bariles, di 1 million US. Correct. 60 million pesos yon. O, yun ang dadagdag doon sa presyo. Patay. Oo. Kasi otherwise, kung hindi ka magbabayad, ikot ka doon sa may Horn of Africa. Malayo-layo Dadagdag pa ng yun. ilang araw. At yung fuel mo, Ubus yun na na rin rin. ang magagastos mo kasi palayo Paikot yun Ito Opo. diretso. Kumbaga sa kwan, shortcut ito. Shortcut. Yun ang mabigat. Grabe. Diyan. So, baka hindi sinasabi sa atin ang tunay na storya. Yeah. Lalo na ngayon, di ba? Ang daming nagtatanong, nasaan ang presidente? May sakit ba? May lumulutang Opo. Alam nyo, dapat mag-issue ng bulletin Ayun. ang Malacanang para mawala itong pagdududa. Kasi ayaw natin magduda Correct. Gusto nating malaman na ang ating Pangulo ay ligtas Safe and at sound. maganda ang kalusugan. Bakit? Bagamat binabatikos natin siya sa kanyang pamamahala, Opo. kahit anong mangyari, siya pa rin ang Pangulo natin. Correct. At nakalagay naman sa konstitusyon, dapat po may katungkulan ang ehekutibo na kapag may malalang sakit ang Pangulo, ay ipagbigay alam sa atin, mag-issue ng bulletin. Di ba? Opo. Kasi public interest yan hindi natin pwedeng i-ignore yan. Pangulo yan Pero attorney, what if tinatago yung totoong sitwasyon? Ay, kung may hidden wealth, yan din ang tinatawag na hidden health. Oh. Di ba? Oo. Patay. Mahirap yan. Yan ay ilabag sa konstitusyon. So, pwede naman sila mag-issue ng bulletin, sabihin nila, oy, malusog ang presidente, okay, nagpa-check up siya, o kung nagpa-check up man etong findings, para hindi kung ano-anong espekulasyon. Yun. Kaya nga nilagay yun. Alam nyo, ang history niyang provision na yan sa ating saligang batas, kung ba't may provision yan, ay yung experience nung panahon ni Marcos Sr. Noong bago mag-EDSA na may sakit na pala yung Pangulo, hindi sinasabi sa atin. Parang nauulit. Yun ang sinasabi ng iba. Hindi ko sinasabing totoo Pero dapat malaman natin para to end all speculation. Dapat transparent po. Yeah. Yan ang mali minsan Alam nyo, pagka may uncertainty, pagka merong duda, may agam-agam, di ba? May suspetsya. Opo. Diyan lumalabas lahat ng mga chismis. Oo. At saka fake news. Yung Dumadami fake tuloy. news. So, Dumadami. kontra fake news tayo. Oo. Oo. Katulad niyang sinasabi, eto, natatawa na naman ako, eto, transparency na naman. Opo. Kasamang Jubes, ano? Opo. May dalawang babaeng mambabatas, nakalimutan ko yung pangalan Sinasabi, unconstitutional daw yung drug testing ng mga nasa gobyerno. Oh. Oo, kasi meron daw desisyon ang Korte Suprema na sinasabing unconstitutional yon. Kung ang tinutukoy po nila ay yung kasong Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board, 2008 case ito, mali po yung basa ninyo. Mga madam, pakibasa pong muli. Ayun. Oo, sabagkat eto storya niyan kinwestiyon yung isang direktiba Opo. na magkaroon ng mandatory drug testing ang mga estudyante sa high school at college. Yes. At mandatory drug testing lahat ng kandidato sa elective positions. Okay. Yung sa mga estudyante, random. Ibig sabihin, hindi lahat.
Kung sino mapili. kung sino, parang random lang, Opo. para matakot ka. Di ba? Kasi hindi mo alam kung tetestingin ka o hindi. Opo. Matatakot ka, di ka gagamit ng Ganon. pinagbabawal na gamot, di ba? Correct. Kasi mahuhuli ka eh. Hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung ikaw o yung katabi mo, Yes. kaibigan mo, di ba? Random. Opo. Yung walang pattern. Wala. Oo, okay. Meron ding provision doon na lahat ng akusado daw ay ite-testing for drugs. Oh. Okay. Ganito po ang resulta niyan. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional yung mga akusado ng krimen ay testingin mo. Unconstitutional yung kandidato ay itesting mo. Okay. Pero constitutional o ipinahintulutan ng saligang batas na yaong mga secondary and tertiary students sa makatuwid bagay, yaong mga high school at college ay pwedeng testingin. Ayun. Yun ang sabi ng Korte Suprema. Take note, pagdating sa public officials, wala pong sinasabi. Ang sabi ay kandidato. Anong reasoning ng Korte Suprema? Right to privacy. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay kandidato pa lamang, hindi ka pa opisyal. Correct. 'Di ba? Kung hindi ka pa opisyal, ano ka? Pangkaraniwang Civilian. mamamayan. Civilian, tama. Oh. So, kung hindi ka opisyal, civilian ka o ordinary citizen, may right to May privacy right. ka. Okay. Okay. Pumunta na tayo sa public official ka na. Nanalo ka na. Opo. O inappoint ka na. Mm. Pwede bang gawin na mandatory o sapilitan ang drug testing? Pwede. Para sa akin, oo. Bakit? Okay. Kapag ikaw ay opisyal na ng gobyerno, papasok na yung mga probisyon ng konstitusyon. Yun. Number 1, public office is a public trust. Trust, Okay. yes. Pagka ikaw ay nasa Posisyon nasa na. posisyon, whether ikaw ay hinalal or Inappoint. hinirang, inappoint, Yes. meron ka ng responsibilidad na pinagtiwalaan ka ng Correct. taong bayan na gumawa ng mga katungkulan na para sa kabutihan ng bayan at Tama. ng mamamayan. Okay. Yes. Meron pang isa, 'di ba? Sa Bill of Rights, the right of the people to information on matters of public concern. May karapatan po ang bawat mamamayan na malaman ang mga impormasyon na nakakaapekto po sa kapakanan Aha. ng Opo. publiko, ng sambayanan. Okay. Yes. Kapag ikaw ay opisyal, kita mo merong mga bagay na pwedeng gawin sa'yo na hindi pwedeng gawin sa isang pangkaraniwang mamamayan. Okay. Number 1, salin. O tayo ba kailangan mag-submit ng statement of assets And and liabilities liability. and net worth? The network. Hindi. Sapagkat anong pakialam mo sa kinikita ko, anong pakialam mo sa ari-arian ko, wala naman ako sa gobyerno. Ibig sabihin, hindi ko naman ninanakaw sa gobyerno yan. Hindi mo ako dapat paghinalaan na ako ay nagnanakaw sa gobyerno sapagkat ako'y wala sa gobyerno. Correct. Pero pag ikaw ay nasa gobyerno, dapat magsumiti ganyan every year. Every Pwede mo ba sabihin right to privacy? Wala. Hindi. Hindi pwede. Kasi pinasok mo yan, public trust yan, ang iyong buhay, to a certain extent ay dapat bukas na aklat. Ayun. Okay, number 2, lifestyle check. Pwede kang i-lifestyle check ng ombudsman. Opo. Di ba? Pinakikialaman na yung buhay mo. Bibilangin ng ombudsman, ilan bang bahay niyan? Ilan ba kotse niyan? Yan ba madalas bumiyahe sa abroad? Baka pupunta yan buwan-buwan sa Europa. Magkano ba sweldo niyan? Eto lang ang sweldo. Paano nakaka-afford yan? Kung ikaw ba ay pangkaraniwang mamamayan, pakikialaman ka? Hindi po. Hindi. Generally, although ang BIR pwede mag-lifestyle check. Para lang malaman kung ikaw ay nagbabayad ng sapat na buwis. Opo. Eto hindi. Para malaman kung ikaw ay maaring nagnanakaw sa gobyerno o hindi. So, to that extent, you give up your right to privacy. Ayun. Meron pa, may provision pa sa konstitusyon. Ikaw ay dapat mamuhay ng simple lamang. Ako ba, halimbawa ako ay isang artista. Bawat ang kinikita ko, bawat pelikula ay 10 milyon.
Pwede mo ba akong obligahin, oy, ikaw, huwag kang bibili ng magandang kotse. O huwag kang bibili ng mansyon. Pakialam mo. Pero kapag ikaw ay nasa gobyerno, yung iyong pinambili ng magarang sasakyan, malalaking mansyon ay minana mo o galing sa magulang mo, pinagbabawalan ka pa rin. Opo. Kasi hindi magandang tignan. Opo. O, kasi ikaw ay public official. Ayun. Iba po ang pamantayan ng public official. Kaya para sa akin, yung drug test na yan ay pwede kung ikaw ay nasa gobyerno na. Kung ikaw ay kandidato, tama po. I agree with the Supreme Court. Kasi hindi ka pa naman nasa gobyerno ba't makikialaman ka? Opo. But once ikaw ay na-elect o na-appoint, dapat pwede na. Yun ngang kukuha ka ng lisensya. O, isipin mo, Manang Jubes, pribadong sasakyan o ikaw ay tsuper. Di ba may drug test? Correct. Di ba iihi ka dun sa, sa cup? Oh. Di ba? Kailangan alam nila yun. Oo. Yun kung madisgrasya man yon, wag naman sana. Opo. Yung mga pasahero mo lang, although hindi rin maganda na didisgrasya yung pasahero mo, iilang tao yon. Kung ikaw ay Pangulo, Senador, Much more. lagi kang bangag. Much more. Hindi ko sinasabi yung Pangulo natin ngayon ay bangag. Oo. In general ito, In ha? general. Pagka mali ang desisyon mo, may milyon-milyon tao ang apektado. Madadamay. Di ba? Bakit ayaw nila? Baka naman may tinatago sila. Di ba? Yun ang mabigat dyan. Bakit ayaw nila? Dapat pantay-pantay. Bakit sinasabi nila unconstitutional? Hindi po. Mali po kayo dyan, mga kasama. Review. Mali. Review your your i-review papers. nyo po yung basa nyo sa Social Justice Society. Ang unconstitutional kandidato sa isa pang kadahilanan ng korte, Ano po? parang dinagdagan mo yung qualification sa konstitusyon kung sinong pwedeng kumandidato. Pero once you are in public office, may mga requirements na yan for you to stay in office. Ayun. Di ba? Pwede kang tanggalin. Di ba? Pwede kang isuspend ng presidente kung saklaw niya, kung ikaw ay nasa executive. Pwede kang i-impeach kung ikaw ay impeachable officer, katulad ng ginagawa nila kay Vice President Sara. Ganun po yun. Hindi nag-a-add ng qualification yan to become a senator. Nagdadagdag yan ng qualification to remain in office based on reasonable standards, and drug testing is a very reasonable standard. Yes. Mabigat kung ang congressman mo, ang mayor mo, di ba? Ay, high kahit na konsyal mo, kahit barangay captain mo di ba? O tama. kahit barangay tanod ka nga adik. Tama. Di ba? Mabigat. Opo. Tama yan. Maganda yung batas na yan. Di ba? Maganda Hindi, po. ayaw nga nila magkaroon ng batas na gano'n. Sinasabi nila, labag daw sa konstitusyon. Para sa akin, mali po. Mali. Dapat pwede yan. Kung magiging opisyal ka, di dapat bukas na aklat ang buhay mo. Dapat ngayon, every month, kung ako, public official, para wala na lang duda every month, pa-testing ako. Ayun. Di ba? Well, attorney, pwede nilang pabago yung batas kung gusto nila yung Kaya ganung nga, batas ayaw nila. nga may mga opinion nga na daw unconstitutional, mali po yung basa nyo sa batas. With all due respect to the lady congressman, hindi ko alam Mahirap po yung adik. Hindi bali kung adik lang sa saba. Katulad ni Delima, masarap naman ang saba, di ba? Masustansya. Hindi, di ba may potassium yun di ba? Tama, paborito ko nga yan Di ba pag napupulikat ka Opo. kumain ka ng saging, di ba mawawala yung pulikat mo? Tama naman yan. Kaya lang kung saba ang kakainin niya, Masarap din naman yun, Kaya lang Tony. nakakangalay ng pangayon kasi mataba yung saba di ba? Yung sinusubo sa kanya ni Dayan na tinestify. Hindi po ako nag-imbento niya may nagtestigo po niyan na pag sila nag-out of town ni Dayan ay sinusubuan siya ng saba. Okay lang naman yun. Ano ba naman yun? Di kumain siya ng kumain ng saba. Huwag lang pinagbabawal na droga. Di ba may Ayan. kasabihan tayo, Luma? Opo. Maadik na sa saba, huwag lang sa droga. Ayun. Meron ba yun? Bago yun. Parang inimbento na natin yun. Grabe ka, attorney. Pwede ka. Anyway, sa Yan. notang yan, saba, bago nota, no? Ah. Sa
Grabe, ha? Sa notang yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Pagkatapos sa mga commercial informasyon at dito sa patalasas, paalala, buhay niya sa in-news live, fake news, fake at sumabit niya sa init kung ano mga tsurma nating oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3! Yeah! That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Yes, yes, yo! Topacio! Yes, yes, yo! Topacio! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yes, yes, yo! Topacio! Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo! Topacio at Atty. Ferdy Topacio. At Miss Juvie de Guzman. Ating oras! Alas 11:34 ng umaga. At narito na po tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagato! Pakita mo tweet mo, uy. Uy, ba? Manang Jelly, sigurado ko ba kapatid ni Alfred Vargas yun? Sabi nila. Oh, ikaw talaga, Parang attorney. iba yata yung gandang lalaki niya. Parang ano. Hindi, may ganun naman talaga kahit magkapatid, magkaiba mukha. Ganun ba? Eh. Meron Oo. naman ganun. Sa bagay, Oo. oo. Pero ito ibang-iba eh. Ah, Wala akong sinasabi, sabi ko lang ibang-iba ha. Ano, sino bang ano yun? Jim Paredes mo? Yes, una, binabati ko lahat ng mga celebrant ng April. Hi! Happy birthday sa lahat. Attorney, marami kami. Sino ba dito sa ating stasyon? Sana may listahan tayo para Eh, wag nababati na natin in advance. Wag muna. Oo, ganun Para ba? hindi madagdagan agad. Ganun ba yun? Okay, salamat po kay Veronica Estrada Lynn. Thank you so much sa laging panonood. Ay, thank Michael you. Thank you very Delara. much. Yes, and Jolinda Delara. Yan, yung mga yung kanilang partner. Successful po yung event nila. Congratulations. At syempre, Edwin Oracion. Yan. Rolly Durana. Chanchor Tarsena. Diba yun, Yan. pag may sakit ka, Po. yung pinapahira ng langis, di ba? Oo. Yung kulto de orasyon. Kulto. Yun ang apelido niya, sir. Oo. okay, okay. Apelido Kinaklaro ko yan. lang, baka ako. Yes. Pahid ng langis yun. Okay, sa lahat ng mga Alam ng taga-Tondo. panauhin natin yan kung ano yung Opo. kulto de orasyon. Pero attorney marami talagang kaguluhan sa Maynila mamaya. Baka may tanong-tanong din natin yung mamaya. Oo. Kay Laida Malabarbas, Ami Maralit, hi. Maggie De La Riva. Oh, dati Maggie De La artista Riva, to, yung artista? Opo, Maggie De La Riva. Hi, sister. Yan, sister natin yan. At syempre kay attorney Abela, yan. Kay Lolita Abela, 102 years old. Oh, Si still Atty. kicking. Avila? Opo. Wow. Galing nga no? Di, ano pa, yung kanyang... Lumalaban pa sa korte Di yan, yung, attorney. ganun ba? Pero Oo. yung napag-aralan niya, yung ano, Código Civil de España. Ay, hindi. Ah, Talagang, hindi ba, pati hindi ba? yung latest, alam po niya. Hindi, ibig sabihin, nung nag-aral siya, Yung panahon Código na Civil yun. ng Yes, Espanya yes. pa yun. Opo, oo. opo. Si Oo. senyor. Parang Oh. si Pilar Mateo, di ba? Unang-unang nagsulat siya sa La Ate Solidaridad. Pilar. oo. Oh, ganun, di naman. Bata pa yun si Ate Pilar. Oh. Richard Philip, Elizabeth Sara, syempre si Josephine Salvador. Baka magalit na naman yes, to aking oo. sister. Congratulations sa travel mo. Iba talaga kapag libre ang travel lagi kayong magkakasama. Ay, masarap di ba? Oh, pero mahal Congratulations. mag-travel ngayon, ha? Oh, Kasi, mahal na. mahal yung pamasahit. Siyempre, Oh, jet totoo fuel. yan. Petroleum Oh. yun eh. Marami ng aray ngayon Oo, kesa noong araw. wala namang eroplanong electric eh. Ayan. At saka gusto ko lang sir pasalamatan din si Jim Doc Paredes? Jim Sanchez. Doc Jim Sanchez sa kanyang Si Paredes. ipinagkaloob ng Hospital on Wheels, libreng operasyon. Kaya marami yung nagpapasalamat dyan. At hindi lang yan, Josephine Valimento, Mark Nilo Ojaman, lahat po ng mga friendship namin. At si Ado Paglinawan, marami siyang sinasabi. Ito Uy, daw, kaibigan natin yan si Manong Ado. may bottom line daw po siyang pinaparamdam sa inyo. Kayo na daw bala Oo magkwento. naman, isang beses i-guest natin yan. Magaling Sige yan. po. Ayan, June Carlos, Hans Incray, siyempre, Virgilio Obsina at marami pang iba. Doon na lang po Ayan. yung iba. Pasensya na po. Okay, attorney, Teka, back to you. naghahang yung ating internet Ba't ganon? okay. Oo, anyway, nandito si Fernando Mendina Lai. Claros. Hi. Yan, oo. Yan. Sabi niya, gaano katotoo ang sinabi ni Marcoleta? Na? Teka, nawala eh.
yun nga, na pwedeng bumili mismo sa Singapore o sa Malaysia, maaari naman. Oh, yun pala Oo. eh. Kung pwede, gawin na. Alam mo yung anong tawag dito, yung presyo ng bigas doon, bigas, ano ba naman yun? Gas pala, gas. Walang B. Gas lang, gas. Gas. O, ay, hindi halos gumagalaw. O, kung gumalaw man, konti laang. Walang pagtaas. Yes, That's oo. good. At teka, may mag-shoutout dito. Sige po, Si sige po. Gian, Daniel, Dave, Hi. and Brando, Mary Jo from San Bernardino, California. Hi. Kumusta? Oo, Hi. ingat ka palagi dyan. Mas maganda ka pag nakasmile. Okay. Always stay Maganda. positive. Keep safe. Anong keepsake? Yung dapat itago. Keep safe siguro yun. And At God, God bless. bless. Nagmamahal. Dennis. Masikip. Masikip. Yan. Ay, Dennis! Oo, taga-taas yan. Ay, Dennis oo, Masikip. teka muna. Taga-baba pala. Taga-taas ba? Taga-baba? Taga-baba. Nasa taas na tayo. Oo. Nasa top floor na tayo. Lahat ng tao rito, taga-baba. O, taga-baba. taga-same floor. Ito ko. Ayan. Hindi, Sige shout po, out lang Dennis. tayo. Ito, super fan daw natin ito. Opo. Si Mark Tristan de Guzman. Siya ay Hi. based sa Abu Dhabi. At Wow. palaging nakikinig sa atin. Si Tatay Ayan. Strauss, mayong buntag. Hi. Atty. Ferdy, si Uncle Sam, nagbibigay ng ultimatum sa Iran. Kasi Opo. walang kumampi sa kanya. Oo. Christian Gatbonton, Happy Easter! Hi. Nasa Puntunin, Valenzuela daw siya. Yeba! Sabi Yahoy. niya. Josie Perez, Hi. Emma Madra from Abu Dhabi rin. Hello Yan, po. Romantic Moons. Opo. Oo. Ano ba to? Uy, kayo baka naman hindi totoo yan kung ano-anong sinasabi nyo Oy, Oo. Ayaw oo. gumalaw nitong ating screen. Bakit ganun? Oo, parang stuck Signal yata yan, sa siya. signal yan, Oo, attorney. sa Oo. signal ba ito? Oo, ang dami pa Slow naman ang natin. signal mo. Uy. Ayaw talagang gumalaw yung screen natin, Mhm. parang nagpi-freeze, Ayan. parang pati ikaw hindi gumagalaw, Oo. Oo. Sabi ni Gerald Calzado, Hi. watching from Colon Cancer, Bangag, Crocs Country. Colon Cancer. Yay! Yan, oo. Yan. Teka muna, ayaw talagang gumalaw mga kasama. Pasensya na kayo, hindi ko kayo mabati. Russell In the meantime, Baldomaro. teka, i-reset Yan. natin kung bakit Okay. ayaw gumalaw ng Filipino ating Mirror, screen. love you all. Hindi kaya sinasabotahe tayo ng Malacanang. Hindi po. Hindi po. Anyway, si Michael Guy, si Rolly Hi. Mende Tomas ay Opo. laging nakikinig. Kati Palamos, Ryan Hi. Ang, si Opo. Mohit Dargani, yan, Attorneys Roma Valdez, Rui Rondain, Yun. Raulito Paras, si Ramil Oliveros. Ayan. Palaging narinito po yan. Christian Bonton. Ito na, Ayan. gumagalaw na, Si Chris, sir. ba't sa'yo gumagalaw? Sa akin hindi, pahiram nga niyan. Yan. Oo. Yes, yan. Oo, galma ba yata itong kuha natin Gumalaw na. Ayan, ito gumagalaw Palagay ko, mumurahin kasi itong aking telepono Attorney, baliktad si Leo ka. Teneros, Yan, Doha, Romantic yan. Moon, yan. Hi. Joylyn Suarez, Hi. San Pedro Laguna, Pasita Shimosato from Yahoy. Japan, Shimosato! Hi. Di ba parang susugod ka di ba? Pag kami dala kang samurai, Shimosato! Shimosato. Oo. Ikimasyo! Ay! Ana Marie Easy, Bansay Nippon, Bansa! Shimosato! Oy. Oo, Ayan. nandito rin si Kang Kalu. Happy Hi. Easter po sa inyong dalawa. Attorney, greetings from Doha, Qatar. Hello. Yan. Paul Oh. Basco. Yan. Watching from London, UK. Wow. Yan. Ay, buti pa kayo. Okay, good morning. Paldo na naman yung nagbabalita. 190K ang single repatriation. Ano ba yan? Grabe, Huwag nyo no? naman tubuan yan. Hindi ko sinasabing totohan. Nene Daddy. Yan, Hi. Pablito Orozco. Good morning din po. Linda Hello Vitaliano. po. Hi. Napapanood ng napapakinggan namin kayo. Bakit Thank you, kaya sa thank akin you. ganun? Oo. Ayusin ko kaya mamaya. Hindi, na-stack up lang yan, sir. Oo nga Oo, ito si Bangungot Juan. Umagang maganda sa lahat. Lahat. Hi. Mula dito sa Timog, San Francisco, California, Earth. Susana Natividad. Watching from mundo pa. Kuwait. Mega Hello Squad po. Timo. Pabati Hi. po. Upsilon Alpha Beta Lukban Chapter. Ayan. Yan. Oo. Ito. Robert Zafra. Roran Okay. Strong Hammer. Oops. Nawala na naman. Ayan. Oo. Teka. Nawala. Alan Bordeos. Yun. Oo. Hi. Ito si Maricel Manong Song. Hi. Ayaw daw gumalaw. Talagang, Janet Apawan watching you live from Cainta, Rizal. Mainit na tanghali, Jonel Ayan. BS. Hi. Pabati kay Attorney John Sarte. Happy birthday daw, Panyero! Happy Panyero John birthday. Sarte. Angel from Vancouver. Yan. At ang dami nito Kaya lang, Ima Madra from Abu Dhabi. Yes, nabanggit na pala natin yan.
Oo, si Shish. Saudi naman, Nerissa Calalo. Happy day daw. Opo, siyempre happy kami basta naandito kami. Ito yung sabi pala ni Roran Stronghammer. Oh. Pa-shout out kay Madam Almonte ng Fort McMurray, Alberta. Keep on Yan. enlightening Filipinos of this current incompetent Philippine administration. Yan. Attorney, kilala mo to? Yan. Nakangiti sa'yo. Ganun pa. Hey, kumusta? Bagong hutuan. Umaga maganda sa lahat. Okay. Linda Vitaliano. Happy daw Okay. sila ulit. Yan. Diba? Sino pa bang naman dito? Yan, si Paul Basco, nasabi na natin. Ang dami nito Okay. Leo Teneros, Doha, Qatar. Siyempre, Yan. si Andrew Tan, si William Gatchalian, nakikinig Eto, po. si Ado, King. Ado Paglinawan. Boss Malinaw. Ado. Oo. Malinaw siya Nabasa ngayon. ko yung inyong nasa Facebook, ha? Ayun, yun na. Yung Oh. yung pinadala mo sa akin, very well said. Ayan. One of these days, Usap. magkita tayo. Baka pwede kong mag-guest dito, boss. Ayan. Oo. Okay. Oo, bukas! Oo, Ayan. namimiss kita dun sa Parash kay Parase. Bukas At daw, syempre bukas, po, Kuya Ado. Nasabi ba natin si Willie Keng, Nasabi Opo, natin opo. Bukas si daw. Alex Cruz at si Aida Cruz, yan. Si Okay. Jerry and Jeric Chua ng Engbitin. Si Jansen Chan ng Mega Sardines. Alex Yes, Cruz ng opo. Centro Malls. Yan, Richard Chuateco at si Rainier Chu. At sa notang Okay. yan, mga kasama, ay magbabalik ang Yes, Show Topacio. Kasama ang tampok na panauhin natin ngayong umagang ito. Ating oras Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3. Yeba! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio sa oras na Alas 11:50 ng umaga. At Tony Ferdi, Mr. Sex Appeal Topacio. At Miss Juvie de Guzman. At Oo. syempre. Narito na naman. po. Narito na ang ating suki sapagkat ito po ay pinagbabalik-balik natin dito sapagkat napaka-interesante po ng kanyang paksa. Lalo-lalo na sa mga tao ngayon na Yes. maraming naiinis. Ayun. Sapagkat may survey po na ngayon po sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang mga Pilipino ay ang pakiramdam nila ay sila ay inaapi. Hindi po kami nagsasabi niyan, yan po ay survey, ha. Kaya kung gusto niyo pong ilabas ang inyong galit, ang inyong saloobin, yung inyong yung inyong Ngit-ngit. panggagalaiti at panggigigil sa gobyerno, Gigigil, yan. meron naman po tayong mga karapatang mag-rally, magsalita, ngunit dapat po ay naaayon sa batas. At para ipaliwanag sa atin po kung anong pwede, anong hindi pwede, ay muli, ipakilala mo na. Yes! Narito po ang pinakamamahal ng lahat. Sabi nga po nila, kahit sa ang dako ng Pilipinas, naroon po siya. Let's welcome mula sa Manila Police District, Yan! si Police Major Alberto Saigo Jr. Magandang Yan, umaga po! palakpakan! Yan. Good morning po, Good morning, Major! Magandang umaga po sa ating lahat. Binabati ko po yung ating mga taga-subaybay mula sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Ako po ang inyong lingkod, Police Major Alberto F. Saigo Jr. Sa ngayon po ay nalipat na po ako ng unit. Hindi na po ako yung Chief ng Human Rights Affairs Office. Ayun, Nalipat naunahan na niyo po ako. ngayon. Babatiin ko pa naman sana kayo, pero Ayan, buti kayo ayan, na ayan. nagbalita. So ang aking pong Opo. bagong pwesto ngayon, ako na po yung Secretary to the District Directorial Staff. Yun, congratulations. Salamat Oo. po. Oo. Yan. Pero dapat yan, di ba? Dapat yan may pansit at saka fried chicken pagka napopromote. Nagbibiro lang po kami, Major. Oo. Pero attorney, maganda kasi yung kanya kasi kumbaga siya yung parang ano yan pag naghahanap ng tama kung mali yung investigasyon, siya po yung nagde-decide kung ito pa'y dapat papasukin sa higher rank. Oo, Diba? tama. Ano nagfi-filter yun? Pero parang ganon. siyempre, hindi pa rin natin maaring imenos ang kanyang kaalaman tungkol sa human rights. Yun. Sapagkat matagal siyang naging nandyan na in Opo. charge sa Opo. usaping human rights pagdating sa kapulisan. At kanina nga nag-uusap kami. Tungkol at, dun sa ano. Oo, dapat malaman ito ng mga kababayan natin. Tungkol sa rally, attorney. Oh, yun nga. Diretso Kaya mo. Ngaya nga aking pinasakalihan na yung yan. magrarally. Kasi
meron, di ba, meron tayong batas. May Opo, illegal tama, assembly, tama. Oo. merong yung Public Assembly Act, kung Yun. kailan kukuha ng permit. Pero Opo. napapansin din natin Nagkakaroon ng biglaan. minsan may mga lightning rally, yung biglaan. Opo. Oo, Opo. may mga rally sa lugar na wala namang permiso. Tinatanong nga natin, siguro manggaling na po straight from himself. Yeah. Ano po bang patakaran ng pulis? Halimbawa, nagtipon-tipon po isang grupong mga mamamayan at Yan. mapayapa naman, ito ba'y huhulihin Yan. ng pulis for illegal assembly? Kung sila po ay nagtitipon sa Freedom Park, hindi na po nila kailangan ng permit. Opo. Pero pag sila po ay magtitipon doon sa mga pampublikong lugar at sila ay maaring makagambala doon sa pagdaloy ng trapiko at yung ating mga kababayan ay maaari din maapektuhan, yun po ang panahon na kailangan muna nilang kumuha ng permit Ayun. doon po sa ating local government. Opo. So pagka nagsabit sila ng request for permit, at least kailangan 5 araw bago isasagawa yung kanilang rally, may yes, sabita po nila sa local government. Oo. At doon po kailangan nakalagay yung kung ano yung pangalan ng Yun. organizer o grupo. Pakinggan nyo po mga kababayan. ha? Ano po yung layunin, bakit nila Oo. gustong magkaroon ng Mag-rally. rally? Halimbawa, para ibagsak ang gobyerno, hindi pwede yun. hindi Illegal pwede yun, yun. illegal yun. Nakalagay din po Oo. dapat doon sa kanilang request yung lugar o ruta ng kanilang marcha. Ayun. Paglakad. oo. Ang petsa at oras kung kailan gagawin yung kanilang aktibidad at yung tinatayang bilang ng mga lalahok doon sa kanilang Yun. gagawing protesta. Nakalagay din po doon yung pangalan ng mga marshals. Ayan. Yung mga marshals, ito po yung mga kasama nila na silang sasaway, silang tutulong para mapanatiling payapa yung kanilang ginagawang kilos protesta. Ba, Opo. maganda. Yun O, pala. alimbawa naman na Major, eto, mahilig dito yung mga makakaliwa natin, yung tinatawag nilang lightning rally. Oo. Yung bigla nalang susulputon, diyan! Hindi Nandiyan naman na, kasali, may dalang oo. MPG, Oo. may dalang mga placard. Ano po bang patakaran yun? Hinuhuli nyo agad at So, inaaresto? magkakaroon po muna tayo ng dialogue. Ayun. Kinakausap natin yung kanilang mga organizer, yung kanilang mga leader, na tinatanong natin, meron ba kayong permit? Kung pag wala, sinabi, bawal wala po kayong eh. magsagawa ng rally sa lugar na to. Ayun. Ngayon, minsan for humanitarian reason, pinapayagan natin sila magprograma sa loob ng 1 oras o 2 oras. Okay. Sasabihin lamang nila ilan yung kanilang speaker. Dapat manatili silang payapa, walang manggugulo, walang maninira ng ano-ano mang ari-arian. O, dapat yun, siyempre. Opo. Crime na yun. Baka malicious Opo. mischief Oo, na yun. tama. Walang tama. magbabandalize, Ayun, walang manununog, siyempre. walang magsisira ng anumang ari-arian, pribado man o ito ay pampubliko. Ayun. At dapat panatili nila yung kaayusan at katiwaysayan ng kanilang hanay. At huwag mananakit ng mga pulis. Siyempre, Opo. napaka-importante noon. Sapagkat ang mga pulis po, hindi po natin kalaban yan. Yan ay ating mga kaibigan. Opo. Sapagkat, alam nyo, sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko, na medyo mga radikal, alam nyo, yung pulis, hindi natin kalaban yan. Kapag may humabol sa inyo ng saksak o ng barel, sino man tatawagin nyo? Tatawag kayo ng pulis. Pulis pa rin, Oo. oo. Alam ka namang tawagin nyo, kapitbahay nyo, di ba? Tama. At sabi ko nga, alam nyo, may matutunan ako sa pulis, kasamang Juvie. Opo. Sabi ni Mayor Lim, sa lahat ng propesyon, walang propesyon na magbubuwis ng buhay nila in the discharge of their duty. Opo. Kundi pulis lamang. Po. Nandun nga yun sa aming inaawit tuwing aming flag racing. Ihandog ang iisang buhay. Yun. Ayun po yun lagi namin kinakanta tuwing kami magsasagawa ng flag racing ceremony tuwing umaga ng Monday. At talagang, PNP, totoo naman Lingkod yan. ng Bayan, Opo. yun po yung pamagat ng aming kanta. Maganda yun. Talagang, buwis buhay talaga ito. Yan ang Oo, yan, Ihandog pulis ang at nag-iisang sundalo. buhay alang-alang sa pagtupad ng tungkulin para sa ating mga mamamayan upang mapaglingkuran po natin ang ating mga kababayan. Ika nga po, to serve and to protect. Puti. Ayan. Buhay na bayani. Parang nangyari sa Sub 44, di ba? Hinandog Opo. nila ang kanilang Oo, buhay. walang tumulong sa kanila, Oo. kaya handog talaga yun nila. yun ang Yun ang mabigat. masakit, di Oo. ba? At yung atin din pong ino-observe, pagka meron silang ginagawang public assembly o mga pagtitipon o mga protesta, lagi namin sinusunod yung aming pinakamoto na maximum tolerance. Tolerance. Yun. Hanggat maaari, pinapatupad natin yung pinakamataas na antas ng pagtitimpi o pagpipigil na kapag sila nagpapahayag, pwede naman sila magpahayag. Basta ipahayag nila ng maayos, walang kasamang dahas, Yun, walang kasamang tama. pananakit, walang kasamang paninira. Pero kung sa harap namin meron na silang ginawang paglabag, nananakit na sila, naninira na sila ng ari-arian, Ay, krimen na yun. nagbabandalize na sila, that's the time na akit na po kami doon sa second level. From maximum tolerance, akit na po kami doon sa law enforcement.
ang gagawin po namin, huhulihin na namin yung Oy, lumalabag sa batas. syempre. Alam ka naman, pulis ka. Tingnan mo lang. Nakita mo namin, nagbabandalize sa sasakyan o ayun. nag-spray paint, Maraming di ba? ganun eh, O, oo. di ba? Syempre, huhulihin mo na yon. Ano ba Tama. namang klaseng pulis ka kung di mo huhulihin yun? Ay, Opo. maiba ako ng konti lang naman. Kumusta po yung pulis na, yung police woman natin na nasugatan Na nung nasaktan. huling rally sa Napagamot embassy? naman po, napagamot. Sa- At yung taong may kagagawa, no, nasa pa na rin po natin ang kaukulan. Ayun, nila. dapat lang Ayun. naman, no? Para magtanda naman na pwede kang maghayag ng iyong nais ihayag, huwag ka lang lalampas Manakit. doon sa linya. Okay. Tama. Anyway, any last message po sa ating mga kababayan na mahiling mag-rally? Ito po yung payo namin. Kapag ka tayo isasama sa mga rally, siguraduhin po natin na hindi tayo lalabag sa batas. Yun. Sundin po natin kung ano yung nakapaloob doon sa Batas Pambansa o Public Assembly Act BP 880. Manatili tayong kalmado. Ipahayag Ayun. ninyo yung gusto nyo sabihin. Hindi naman nyo kami kaaway. Nandito kami para magpanatili ng kapayapaan at katiwasayan. Pagkatapos yung magpahayag, pwede naman kayo mag-voluntary dispersal na hindi tayo nagkakagulo, hindi tayo nagkakaroon ng Correct. sakitan. Opo. Yan ang So tama. gawin natin ang lahat sa maayos na pamamaraan. Kaibigan niyo po ang pulis, hindi niyo po kami kalaban. Narito Tama. kami upang tumulong sa inyo bilang kuya, bilang ate, bilang nakakatandang kapatid. Yan. O, Ayos. tandaan nyo po yan ha, hindi po natin sila kalaban. Opo. Ha? At sa notang yan, mga kasama, magpapasalamat na tayo kay Major. Thank you very much. Major, At, salamat po for as usual, coming. Major, lagi pong bukas ang pintuan ng DWIC Aliw Broadcasting. Maraming salamat po. Para sa ating mga kaibigang pulis, kung may mensahe kayo, anything at all. Opo. Opo. At sa notang yan ay magbibigay daan na po tayo sa ating susunod na programang Senyor Balita! Kasama si Senyor Pacheco! Ray Pacheco! Ito po si Attorney Ferdy, Mr. Sexapil Tomasio. At Miss Juvie de Guzman! Nag-iwan po sa inyo ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa Kikitil sa inyong mga kasalanan at titimo sa inyong kaisipan na huwag makiki-apil! 1, 2, 3! Yeba! Eksakto! Ang oras! Ang oras po, alas 12 ng tanghali. Babayagin. Bye! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio.